Umaga sa ating lahat. Wala po sa ating po pagdiwang ng Parangalisa ni Kristiyan sa unang Sabado sa buwan ng Apostol. Ilang panila, pagsitayong lahat, kanilang pagdilaki ang pagdilaki.
sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga ng unang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang alin-alin. Kung magbibili kayo o ibibili sa inyong kapwa, huwag kayong magdadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya. At magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumuha bago dumating ang sunod na taon na naglaya. Pag dami ng taon na titira ka, mataas ang halaga. Kung ilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga sapagkat ang batayan ay ang dami ng pagkaan. Maging naman kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Salamat sa Panginoon. Sa tutunan ang ating pong itutugon, naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Ulitin ko na. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami kahawagan. Kami Panginoon iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at pagliligtas. Tugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matulid kang humatol sa mata. Ikaw ay patnubay ng lahat ng bansa. Tugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupaing pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Huling tugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo ang lahat para sa banal na Ebanghelyo. Nagsisimula sa unang talata hanggang 12. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang makating kay Herodes na titrata ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya'y nakakagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpatapos ang nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Lagi sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes ay papatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo, sapagkat kinikilala nilang propeta si San Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panahon ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang nito. Sa udyok ng kanyang ina, ay sinabi ng dalaga,
ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangako namin ng mga panahon, inutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, inuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalik ito kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat para sa Panginoon. Ayan. Magpapalang umaga sa ating lahat. Kaya sa muli, good morning po. Welcome sa ating pagdiriwang ng banal na misa Eucharistia. At tayo ngayon ay narito. Sama-sama tayong magdarasal. Sama-sama tayong mananalangin. Sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon. At syempre sa amin ko, daladala natin ang ating mga kaibigan. Daladala natin ang ating mga sarili natin mga panalangin. Na nawali ang buong gusto nito ay maging masagana, maging mapayapa, at maging ligtas sa ating pamamahala natin gawin. At ibig natin na buwan ng gusto ay may tuwid natin ito na mayroong pagpapala na mula sa ating Panginoon. Halika pagdirin tayo sa ating banal na Ebanghelyo na ating pong napakinggan. Na kung saan sa ating Ebanghelyo ngayon ay pinapakita dito o ito ay tungkol sa pagkamatay ni Juan Bautista. Alam natin ang pagkamatay ni Juan Bautista ay siya ay pinupunan ng ulo sa pinagbuhan. At yun inihalin, inilitago doon sa dalaga na nakasayaw ni Herodes. So ano yung makikita natin na aral sa Ebanghelyo sa pagkamatay ni Juan Bautista? Makikita natin dito yung katapangan at katotohanan. Ipinapakita ni Juan Bautista ang kanyang katapangan sa pagsasalita ng katotohanan kahit ito ay pagtulog ng pamalit sa kanyang buhay. Na kahit ang kanyang buhay ang kapalit, hindi siya natakot, kundi siya nagpatuloy na magpahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ang kanyang pagkitapat sa mensahe ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagiging matatag sa ating pananampalataya. Na kahit minsan iusip tayo, minsan iusip ang ating simbahan, huwag tayo magsasawang magpahayag ng kabuhitan, magpahayag ng salita ng Diyos, magpahayag ng kaligtasan. Pangalawa, kahilingan at kapilan. Ang kahilingan sa lume para sa ulo sa Juan Bautista ay sinalimbawa na kung paano ang mga kahilingan ng tao ay maaaring magdulot ng malaking kasamaan. Ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging matalino at makatarungan sa ating mga desisyon. Na kinakailangan kung meron tayo plano, kinakailangan doon natin ang pagpaplano or desisyon. Ito ang desisyon natin ay kaluluwa sa paningin o sa mata ng Diyos. Ito ang desisyon ko gagawin ko. Ito pa ay magtutulong ng kabuhitan o ito pa yung desisyon ko nito ay magtutulong ng kasamaan. Tatlo, pagmamahal sa katotohanan. Ang pagmamahal sa Juan Bautista sa katotohanan ay
buwan upang ipagtanggol ko. Dahil ito ay magdudulot ng kanyang kamatayan. Yung kanyang pagmamahal sa katotohanan ay isang inspirasyon sa akin upang ipagtanggol ang aking mga paniniwala at prinsipyo. Pang-apat, pagtanggap sa kapataran. Ang pagtanggap sa mga bautista sa kanyang kamatayan ay isang halimbawa ng pagtanggap sa kapataran. Ang kanyang pagtanggap ay nagpapakita ng kanyang pagiging tapat sa Diyos at sa kanyang misyon. Yung misyon sa mga bautista, ipinaturo sa kanya, ito ay kanyang isinabuhay. Ito ay kanyang ipinakita, ipinalaman. Alam naman natin sa mga bautista ay pinili ng Diyos para ihanda ang pagdating, ihanda ang kalaanan ng ating Panginoon. Kaya siya'y sumisigaw sa ilang na mas higit pa yung taong dati nakasunod niya. Kaya ito si San Bautista ay ipinakita niya at inuha niya yung kanyang tungkulin at responsibilidad na tinawag sa ng Diyos upang ipahayag ang magiging ipahayag ang kaligtasan. At siya'y nakita pa sa kanyang misyon. Tayo lahat ay may kanyang misyon. Tayo lahat ay may mga kanyang tawag mula sa ating Panginoon. Pinakailangan natin sa buhay, pinakailangan natin sundin, pinakailangan natin gawin yung mga misyon na ikala sa amin, itinatawag sa amin. Sa pangkalahatan, ang Ebanghelyo na ating natin, ang Ebanghelyo sa Nuwa at sa Mateo, ay nagturo sa atin ng kahalagahan ng katapangan, ng katotohanan, pagmamahal sa katotohanan, at pagtanggap sa kapalaran. Ang mga aral na ito ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa atin upang mamuhay na may integridad at pananampalataya. Nawa, pinasa sa atin ng Diyos na meron tayong tapang na ipahayag ang ating pananampalataya bilang mga bigyan ng Kristiyano. Ipahayag natin na mayroong katapatan at katapangan para makamit natin ang kaligtasan. Sa mga ng Espiritu Santo. Amen. Mesti tayo po lahat. Sabi natin sa dili ang prego ng ating kanampalataya. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos amang makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa at ang lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa Ama nagsimula ang panahon. Diyos, buhat sa Diyos, liwanag, buhat sa liwanag. Diyos at totoo, buhat sa Diyos at totoo. Inianak ng dinilikha ay isa sa pagka-Diyos na Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanawag siya buhat sa lahat. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay ipinanak siya ni Maria Virgen ang ating tao. Ipinako sa krus alang sa atin noong panahon ni Poncio Pilato. Nagpara sa akin, namatay at iniligid, at muling nabuhay sa ikatong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluglok sa kanan ng Ama at muling darating maluwalhati upang hukuman ang nabuhay at mga patay at ang kahalan niya ay wala na ito. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon at magbigay ng buhay na nagbubuhat sa amin. Sinasamba siya at niluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesia ng isa, banal at katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag, sa ipagpapatawa ng mga kasalanan at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga patay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Pagsimula para sa maraming buhay. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ang aming itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pakiulit. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Magkapangyarihan at walang hanggang Diyos,
itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasama namin ngayon sa iyo na tanggapin mo ang aming mga panalangin na inaalay namin sa iyong mga Diyos na kamahalan. Tayo'y manalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Itinadalangin namin ang iyong banal at pagdaigdigang iglesia, lalong-lalo na iglesia kayo pinag-upentema at gayon din ang kapilya dito sa barangay Manalayan. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatuwid at kapayapaan at ipahintulot mo na ang lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-sama mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan. Tayo'y manalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalangan ang lahat ng obispo, pari at chapter, lalong-lalo na si Joel Bolares, ang aming obispo Maximo, si Arnold Camaya, ang aming obispo Rizal, at si Henry Ubado, ang aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag na nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapamahalaan ng iyong mga banal na sakramento. Tayo'y manalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin sa iyo na pagtubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayan ito at sa iba't ibang bansa. Magpasya nawa sila ng mga talino at may katarungan at kapalaganap nila ang kalayahan, kapayapaan at kagahingan ng iyong bayan. Tayo'y manalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na kina Mina Maginda, Luciano, at din sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan, lalong-lalo na kay Damian Harvey Golina. At sa kongregasyon ito, tingin at tanggapin nawa nila ang iyong mahal banal na salita na may kababaang loob at masaluring puso at paglingkuran ka ng matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Tayo'y manalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasama namin, Panginoon, na sa iyong kagandahang loob na bigyan ng lakas at tulungan ang lahat ng nasa ilalim, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan. Tayo'y manalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Inaalala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sa kabilang buhay, lalong-lalo na sa Roberto Gartiglario, Luciana Lumapan, Clarita Lumapan, Gustavo Lumapan, Melvin Lumapan, Henry Lumapan, Tarsiana Lumapan, Narciso Maligani, at Perdita Lorona. Na sumasampalataya kay Kristo, isinasamo namin igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Tayo'y manalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Binuburi din namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga salto. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama nila magkarating nawa sa iyong banal na kahilan. Tuloy mo, Ama, ang Tuloy mo ang aming mga panalangin na para sa kanya na lang buhay upang pawagitan para sa amin. Siya ay iyong anak at kapagligtas sa Kristo. Amen. Magsitayo po na. Mga kapatigan na ito ni Kristo sa pamagitan ng Espiritu, tayo lahat ipinagdasal katawan ng tayo ay pinagdasal. Tanatilihin natin ang pagkakaisa at dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Alam niyo ang sumayo ang kapayapaan ng Panginoon. At sumayo. Magtigayan tayo ng bati ng kapayapaan sa bawat sa Peace be with you, peace be with you. Magsiupo po ang lahat at handa natin ang ating mga sarili para sa pag-aaral. Awit po at pagsasalita ng papuri sa Panginoon. Sa iyo.
ito ay nag-aalay sa iyo. Itong sabisan ng aming pagtanong ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Walang ng Diyos, tinatugmo ang puti, at walang ito'y binuha namin ang pinapangin. Iniaalay namin sa iyo upang sa amin ay maging tinapay ng buhay. Ipagkalo po ng kaligtasan na ito ay mabuklod sa bigis ng pag-iibigan. Amen. Makapangyarihan Diyos, ang gawin mo ang anak na ito namin wala sa iyo mga kaloob. Ito naway ang minimum spiritual namin upang kami tatanggap ito ay mapasigla at panibago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Maraming salamat at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon sa lahat ng araw ng ating buhay. Kaya manalangin tayo mga kapatid, umapatinghay, maging marapat sa Diyos sa mga pangyarihan. Mga ginawa ng Panginoon ang ating Maraming sa ikabubuti at luwal natin ang kanyang pangalan sa ating ikabubuti at tangguniang simbahan. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo Ilaan sa inyong mga puso. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Marami na siya ating pasalamatan at purihin. Tunay na marapat ang tungkulin at kaligayahan natin sa anak magpasalamat sa iyo, Panginoon, na lamang makapangyarihan at walang Diyos. Kaya nga kasama mo ang Henan Markangin at lahat ng kalikunan ng langit. Buong kagalakan namin itinapay ang magiging paniwalatian, laging nagpupuli sa iyo ang nagsasabi, panahal, panahal, Wadala Panginoon, Diyos sa makapangyarihan ng lakas, ang langit at lupa ay gusto ng iyong dalaman usanan sa kailangan. Pagpapala siya ang umaakit sa pangalan ng Panginoon, usanan sa kailangan. lahat ng kalulatinig sa iyo, Diyos, na makapangyarihan na mamakalangit na dahil sa iyong pag-ibig tawa, itinatulong yung bugtong na ng sa Yesu Cristo na maging tao na tulad namin at danasing mamatay sa krus para sa aming katapusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsan ng pag-aalala ng kanyang sarili, ang isang buo at galang na hangin para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatawag nito sa amin ay pagpatuloy sa pagkita sa kanyang mahalagang kamatayan at may hanggang sa linyang pamatin. Sapagkat gabi siya pinagkalog mo siyang tinapay at nang siya'y makapagpasalamat sa iyo, ito kanyang pinraso at ibigay sa kanyang mahalaga at sinabi, kunin amin. Ito ang nagawa niya pinagkakalog sa inyo, gawin ito sa pagkakala sa akin. Matapos ang hapunan ay ginawa niya ang kalis, at nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang ibigay sa kanya sinabi, ilugay dito kanyang lahat, sapagat ito ang dugo ng pangitipan, inilubos para sa inyo at para sa marami. Sa ikagpapakawa ng mga kasalanan, kailanman at ilugay dito at gawin sa pangalanan. Ipahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya kay Kristo. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay buhay. Sa aming pagkita sa kanyang pinagpalang pagpapasalit at mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihan pagpabuhay ng magulit na lahating pagkakyan sa langit, at sa aming paghintay sa kanyang lahating pagpapalik, ay aming iaalay sa itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan.
at kasama ng mandok na ito, iniaalin namin ang mga sarili ay sinasama namin sa iyo na tanggapin sa iyo mga langit at dapat at ang aming haring papuri at pasasalamat. Hindi naman sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo ay pagpalain mga pakawalan itong tinapay at alam upang para sa amin ay maging kamahal-mahal ang katawan ng dugo ng iwalang sa Yesu Cristo. Ang lahat daw na tatanggap ng banal na komunito yung mga gusto sa ikriya at makanaling na pagpapala at manipis ng katawan niya upang siya manalo sa amin at nagis kanya. At bagamat hindi na pagdapat na mag-alis sa ito ang hari, ay sinasama namin sa iyo na tanggapin ang aming tungkol at paglilingkod. Magsilunod po ang lahat. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa kanila, na pag-isama ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalugatian ay si Diyos sa mga makapangyarihan, ngayon at Amen. Panginoon ko ang Diyos ko. Tulad ng Diyos sa ating tagapagligtas na Yesu Cristo, tayo po ay maligaya. at ipagkaloob sa aming kapayapaan sa panahon namin sa tuwang halimbawa, iligagay sa pagkakasala at iligtas sa dinali sa pamamagitan ng walang sa Yesu Cristo ang aming Panginoon na nabubuhay at naghahaling kasama mo kay isang Espiritu Santo, isang Diyos, Deo at pagpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, nagkalit sa kasalanan ng libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagkalit sa kasalanan ng libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagkalit sa kasalanan ng libutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Magsilbo ang lahat. Tayo po lahat, tumutulog kami sa iyong Pagpapawin, Panginoon, na hindi nagtitiwala sa kayo namin pagkakatuloy, kundi sa iyong maraming dakilang tawa. Hindi kami karapat-dapat na mahulog ng mga lubos sa ilalim ng iyong mapa. Subalit likas sa iyo ang pagkakataon. Ipagkaloob mo sa amin ng gayon muli,
na aming tanggapin ang katawan ng mahal na anak na sa Kristo at inumin ang kanyang dugo upang kami na pinalalakas sa pagiging bago ng kanyang buhay ay manahan sa kanya at siya sa amin magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan sa sanlibutan, mapapalad ng mga tinatawag sa kanyang banal na hapunan. Panginoon, hindi ang dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita na maging kabalik ang katawan at tuloy ni Kristo. Amen. Hinahali niya po ang lahat para sa pakinaban. Magsitayo po lahat. Ang Panginoon ay sumainyo At sumainyo. ay manalangin makapangyarihan at walang mga Diyos, Pinasasalamatan ka namin sa pagkakas ng pinakain ng pagkain spiritual, ang pamahal ng katawan at dugo ng aming tagapagligtas sa Jesucristo. At sa pagkakas ng Espiritu ay tiniyak mo na kami mabuhay ng bahaging katawan ng iyong anak at ang mga tagapamahan ng kanyang ulang karangkatayan ay naman subo kami upang gawin namin ang tungkulin niya sa amin, upang ikaw ay hindi nagpapalingkuran ng aming kapwa bilang mga tapat sa sansa ni Kristo aming Panginoon. Sa Kanya sa iyo sa Espiritu Santo ang lahat ng karanasan ng kalugalitan ngayon at mapakailanman. Amen. Ipo natin ang imaulupan sa pagpapalang petisyon. Ang kapayapaan ng Diyos na di madirin ang buong pangunawa, matatangin natin kayo sa kalangan ng pag-ibig sa Diyos at sa Kanya na sa Jesucristo na ating Panginoon at ang pagpapalang ng Diyos sa mga pagkalinan sa lahat ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo na ways